Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, another day, another vlog. Yan na po ang ating isa sa mga routine siguro, no? Nagla-livestream tayo ng umaga, gabi naman sa inyong kinaroroonan, mostly sa ating bansang Pilipinas or sa Asia, at hapon naman sa ibang panig ng mundo. Okay, so ang ating pong pag-uusapan, bibigyan ng komento, opinion at reaction ay ito pong naganap na muntik na suntukan ng mga senador. Sabi sa inyo ang Senado talagang mga clowns yun lang dyan At meron pa dito, sasabihin lang tao lamang, hindi perpekto, na nagmura ng 2 beses. O, Kristiyano yan, self-professed Christian yan. Yang senador na yan, lumuhod pa nga yan, no? Habang nagpa-flag ceremony. O, diba? Pero, maririnig nyo dito, 2 beses niya minura yung kasigawan niya. Hindi naman nagsuntukan o nagpambuno ng mga kamao kasi napigilan po. No? Bakit nga naman sila mag-aaway sa loob mismo ng Senado? Yan. Siguro alam nyo na kung sino yung mga tinutukoy natin, pero uulit-ulitin lang natin yung video para ipangalanda na ganun pala nangyayari sa Senado. Mga clowns. Akala ko movie. Yung parang kay Cardo lang. Walang sumigaw ng cut Yung pala totoo na. At ganoon din po, at mukhang si Speaker Martin kaibigan pa rin si Pusit. Yan. Kasi meron po siyang ginawa, no, na medyo, syempre sabi niya, pagbigyan nyo na ang Pusit, baka lalong maging putit-putit. Baka lalong magbuga ng itim na tinta, wala na tayong niyan, babaho tayo niyan. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, yung mga nakakasama nating regular sa ating video premiere at live streaming. Maraming salamat po sa inyo and may God bless us all, no? Eto na po, unahin muna natin yung video bago yung mga articles, no? Para naman masiyahan po kayo. So, ito po ay 34 seconds video. Ipagpaumanhin nyo na kung medyo mahina ang video, pero itodo nyo po yung volume ng inyong gadget para marinig nyo yung mga PI ng senador na ito. Na nabubulol ako kasi may dumaan. Ito po, ang nakalagay dyan. Salamat po sa nag-share ng video na ito. Hindi man kita kilala, pero credit sa iyo. Anong gusto mo? Ayan. Under the rules, you have 1 day. No, don't give me that. Don't finish it then, pare. Pag lugar mo, ilang beses ka nakiusap sa akin Huwag mo ako sigawan. Ilang beses ka rin nakiusap hanggang doon na. Nag-abroad ka ba Anong gusto mo? Tangin na, gusto mo? Tangin na, sindak ka na sindak dito Bakit? Sisigawan mo ako ng pakialam mo. Wala akong pakialam sa pupoto dun Sinabi mo yun. Interest mo lang iniisip ko Gusto mo ipapa-50 mo kami? Sabi ko sa'yo, pare, baka pwede makiusap. This is too important. No. Ayan po, no, mga kababayan. Sobrang mainit si Peter Alan Cayetano kasi hindi niya po nagustuhan siguro yung reaction ni former Senate President Mig Zubiri, no anuhan pa dito ng history. Narinig niyo yung sinabi ni self-professed Christian, si Alan Cayetano. Siya po yun, hindi ba siya yung lumuhod-luhod na nagdarasal o Kristiyano siya, pero narinig niyo yung PI? Saan yon? Yung una nilapag siya, nagmura siya. Pangalawa yung malutong. Di ba? Ano ka ngayon? Hypocrite. Di ba? Tao lang, hindi po perpekto. Nga naman, sige, tao lang. Pero ano bang hinistorya niya, mga kababayan? Anong historya niya? Pag ikaw
Hingi ka ng tulong sa distrito mo, lumapit ka sa akin eh. Yung mga ganun banat, no? Grabe mga kababayan. So, bakit ba sila nag-aaway? Ano ba ang niyan? Maritel, ano ba ang simula niyang away na yan, no? Ang gusto ko lang ipakita sa inyo dito, no? Naging feisty po, no? Naging mainit kasi muang hindi sila nagka-agreehan. Medyo maiinit na ang ulo. Kaya yon, si Peter Alang Cayetano, tao lang. Kaya 2 beses niyang minura si Mig Subiri. O sana nagsuntukan na lang kayo para magkaalaman na. Oo. Maganda. Hindi nyo sana inawat. Ito namang si JB inawat pa. Saka yung Sergeant at Arms. Pero nakita nyo, no? Tama ako, no? Diba? Doon sa LS natin. Si Senator Pia. Hindi talaga niya mabitawan yung bag niya. Ano ba laman ng bag mo, Senator Pia? Bakit hindi mo mabitawan yan? Inaawat mo yung kapatid mo. Ha? O, sige nga. Baka naman marunong din sa close-in combat si Alang Cayetano. Ang tapang eh. Ano ba gusto mo? Dapat sinagot ni Mig Subiri, McFlurry. Sabi ni, siguro sasagot ni Alan Peter, ang mahal naman nun. Dapat sorbetes na lang. Yung tagsa 10 piso, may tinapay ka pa. Ano? Ano gusto mo? O sige, yun na lang. Ganun eh. Ano daw gusto mo? Ang tapang ni Peter Alang. Kala mo naman, pag ikaw bumulagta dyan, didimanda mo siya. Physical injury, ikaw naghamon eh. Ako talagang unahan ko yun. Bigyan ko kaagad, bigwasan ko kaagad, di ba? Minura-mura mo na ako. Buti na lang si Subiri. Nag-isip-isip pa. Ang tapang mga kababayan eh. Ano ba yung pinag-aawayan nila? Kasi hindi pinakita dun eh, no? O eto po sa politiko. Atat si Alan Cayetano. Mig Subiri, Biker Overs Resolution on MBOS. Yung MBO pa yata na ito yung galing sa Makati, yung 10. Kasi po, nadesisyonan na po ng Supreme Court na yung 10 embo na yan, kabilang po sa Taguig. May gusto pong mangyari si Boy 10K. O, ayan o, ito po sabi dito. Senators Alan Cayetano and Juan Miguel Subiri on Tuesday got into a heated discussion regarding a concurrent resolution for the inclusion of the 10 enlisted men's barrios, yung embo, barangays in the 2 legislative districts of Taguig and the municipality of Pateros. Cayetano filed on Monday yung resolution niya, no, number 23, so tama tayo sa sinasabi natin sa LS natin, to ensure voters in the 10 EMBO barangays can vote. Eto na naman tayo, sa botohan na naman to mga for their congressional representative in the 2025 midterm polls. Kaya naman, for the sake of botante. Kaya naman, sayang naman yun. Ilan yung pwedeng maging botante doon sa 10 embo? Kung may milyon, di lami-lami, di ba? Ito kasi si Subiri. Subiri question why the resolution was taken up on Tuesday's plenary session when it wasn't part of the agenda. He said the discussion should be moved to Wednesday. Kumbaga, singit lang naman pala. Parang sa budget lang. After aprobahan ng doon sa mga plenary, mag-bycam, may isisingit. O, ganon. Mga parang mga na singit ng singit, nagpupumilit. Diba? Ito sabi ni Subere, it just came out in the air. Mahilig yata sa singit si Alan Cayetano. This is not a simple resolution. Ang sa akin lang sana, explain sana sa amin ano itong pinag-uusapan natin. I asked a colleague who represented before these 10 EMBO barangays. She doesn't also know what's going on. Due courtesy lang ba? Show some respect. Siguro yung yung colleagues niya, baka yung kapatid na babae, wala ding alam. If I raise my voice,
It did not have to go that way and I apologize if I raise my voice. Oo, natural lang naman may magtaas ng boses, Peter Alan. Oo, pero ikaw, no, nagpro-profess Kristiyano ka, dapat cooler heads, di ba Suset? Kaso lang, sabi ni Boy 10K, tao lang, hindi si Kibuloy. If this will help you, maybe we can take up tomorrow. Ang akin lang dyan is na bigla ako at biglang may concurrent resolution about these barangays. Wala naman sa agenda today. Wala naman pala sa agenda Cayetano Bakit mo sinisingit? Cayetano said he did not want to take the risk of the concurrent resolution not being tackled since the Senate is about to adjourn this week. Nagmamadali, no? Kasi nga, recess ng 27. Ang habang recess noon, no? Suset? Di ba sa school, pag nagre-recess, 30 minutes lang o 15 minutes? Sa kanila, isang buwan. Nakita nyo naman yung mga ulat ngayon kung bumagyo bukas at mag-adjourn tayo, so walang taga-embo na pwedeng tumakbong congressman. Walang pwedeng bumoto. Ayun po ang sabi ni Boy 10K. Under Cayetano's resolution, the 1st District will encompass Comembo, Pembo, and Rizal, while the 2nd District will include Sembo, South Sembo, East Sembo, West Rembo, Pitogo, Post Proper North Side, and Post Proper South Side. Ayan daw po yung 10 Embo, yung enlisted men's barrio. Okay, so ilang kaya yun? Dami niyan, mga kababayan. Yung pinag-aawayan nila na sana matakel na para may maging representante daw, no, makilala itong 10 embo na ito para may magrepresent sa kanila at makaboto sila. Ayun naman pala mga kababayan, why not? Di ba? Kayo talaga, ang hirap nyong kausap di ba? Ayan, nag-away sila ngayon. I think nagkabati sila dyan dito po sa ulat ng GMA News Online. Subiri, near brawl, yung muntik daw po nilang magsuntukan with Alan Cayetano at Senate due to lack of caucus. Ano po yung caucus? Ewan ko, baka chismisan. Diba? Ayun po ang sabi ni Subiri. Kasi dati naman siyang Senate President at alam nila yung caucus na yan. Maritel, ano ba yung caucus? Ikaw, mahilig kang maggala ito, sabi daw, meeting muna sila. A conference of members of a legislative body who belong to a particular party or faction. Basta mag-meeting daw lang muna sila. Ayun ang ibig sabihin niyan. No, pag-usapan muna natin bago natin itackle sa plenary. Mag-meeting, mag-gather, mag-conference, ganyan, ang caucus. Ayun ang dinadaing ni Subiri. Kaya siya nabigla. Ito po ang sabi ni Subiri. He blamed the lack of consultation. Yun. Kung ano man yung caucus na sinasabi niya under the new Senate leadership. Kumbaga, ang biniblame niya ngayon hindi lang yung caucus, kundi yung Senate presidency. Sino? Si Chis Escudero. Ayan. He made a statement even though the argument which he described as a miscommunication that led to a misunderstanding was already settled. Sinabi ko, sana hindi tayo mag-aaway kung nag-caucus tayo. Well, we haven't have a caucus with the new Senate President. Nagkaayos naman sila. So, tignan nyo po yung larawan na yan. Nagkamayan naman. Pero ikaw, Alan Cayetano, di ba? Tao lang. PI talaga. Di ba, Suset? PI talaga? Narinig mo yun, Suset? Ang lutong-lutong. Cayetano already done everything. Kaya di ako naniniwala no? Ngayon dito po, ito pa sabi ni Subiri. Medyo we're in limbo. We're in the dark when it comes to things like this. Kaya I guess nag-clear up na kahapon kaya di nagkaroon ng consultation. Parang sinasabi dito, si Escudero, wapakels. Pabayang SP. Kaya siguro may bali-balita na ikukuditan na naman siya.
Pero sabi nila wala naman daw po. Pero sa tono ng pananalita ng statement ni Zubiri, I think si SP Escudero is what? Dili-dali. Wapakels, Elora, wapakels. Di ba? Ayan. No? So, dito naman, ito ang sabi ngayon ni Chis Escudero, sinagot niya. In an ambush interview, Senate President Chis Escudero explained that resolutions are not usually tackled in a caucus. Di ba? Sinabi natin yung caucus, yung consultation, meeting, convention, sila muna mag-usap, pag-usapan, tapos dalhin sa plenary. We don't take up resolution in caucus. We usually conduct caucus whenever a major piece of legislation is about to be passed. And among them, the number one major piece of legislation will be the budget. Okay. So, ayan po yan. So, kung maalala ko, kahit noon naman, nag-caucus kami sa dalawang bagay lang Chacha at budget. Hindi pinag-uusapan sa isang caucus yung mga antawag ko minsan, Miss Universe na resolution na yan. Miss Universe, walang iya. Miss Universe, parang mga pampaganda lang. Pang beauty lang. Aroy ko, Escudero. Escudero likewise defended the resolution not being included in the daily agenda of the plenary session. These resolutions, sabi niya, itong mga resolution na ito can be adopted in any point in time. O kaya siguro isiningit ni Cayetano. Pero hindi nagustuhan ni Zubiri. Bakit kaya hindi nagustuhan ni Zubiri? No? Lahat ng resolutions namin wala rin sa agenda. Humigit kumulang 8 hanggang 12 resolution na inaprobahan namin bago kami nag-adjourn na wala sa agenda na nire-report out ng rules. Ayan. Escudero acknowledged the importance of the resolution as this concerns a complicated matter in the composition of districts following the Supreme Court ruling on the Embu barangays. Tama naman. You have to understand the basic principle under constitutional law that there shall be no taxation without representation. Correct. Paano ka makakolekta ng tax kung walang nagre-representa sa 10 Embu na yan? Sino ang sino ang kanilang representante, saan sila magbibigay ng hinaing? So kung hindi mo sila pabobotohin sa konsehal o sa mambabatas, paano yung mga ipapasang ordinasyong nagpapasa ng buwis sa kanila? Paano ang mga batas na pinapasa ng Kongreso na napatawan sila ng dagdag na buwis? Pa naman kayo buwis, leche. Pwede pa sila pagbayarin kung wala naman silang boses sa pagpili ng kanilang kinatawan para ipaglaban sila? Yeah, you're right, no? He explained that the resolution seeks to ask the Commission on Election to find ways for the presidents of the Embu barangays to vote for their councilors and Congress people. Mukhang may punto naman si Cayetano. Pero, the timing. Siguro, nung time na yon gabi na. Kaya pagod na sila. Kaso ang hinahabol ni Cayetano, nakikita nyo yung point nung dalawa. Si Zubiri, sabi niya, kulang ng caucus Kailangan pag-usapan. Ewan ko kung anong meron mindset si Zubiri o kaya pagod na sila. Si Cayetano, hinahabol niya yung recess kasi kinakailangan nalalapit na rin ang filing ng may filing na ng magpa-filing na ng candidacy, 'di ba? May punto siya. Yun nga lang siguro nagkainitan. Nagkakasisihan na, kumbaga frustrated si Cayetano, yung unang pumiyok ng ganito, yun ang kalaban niya. Ganun naman tayo minsan, 'di ba? Pag sobra ka ng init, yung talagang nag-aalab ka na. Yung una mong marinig na magpapanting ang tenga mo 'di ba? Kaya nga sabi, tao lang. Sa parte naman po ni Ejercito, yung umawat, yung naandun, 'di ba? Ginanon niya na si Cayetano Ejercito said that the tension was already intense when the two were trading barbs on the floor. Ako yung duty kagabi as majority leader. Parang referee. Medyo mainit na talaga, kaya nakahanda na rin ako kung talagang magkaabutan sila. Nandun naman kami sa gitna na, kaya pumasok na rin yung iba. Tumulong na rin, correct naman. At least yung cooler heads prevailed. And after maismasan naman, nag-usap naman, nagkayakapan pa. Di at least nagkaayos sila. Hindi, ang gusto ko maganda muna, nagkasuntukan. Di ba? Nagmano-mano muna sila.
Ito naman si Bato, sumausaw na rin pati si Bato. Ang sabi niya, it is not a good incident to occur in the plenary. Hoy, it's part. Ako okay lang, part yan. Para malaman nyo talaga na itong mga mambabatas nyo, they are fighting for something. Di ba, Elora? Hindi maganda tignan. Ang hindi magandang tignan, Bato, yung nandiyan ka pa. But anyway, diyan nagpapakina talagang seryoso yung dalawa sa interview. Tama naman ako, Bato, inunahan mo lang ako. Huwag ka na. Di ba, tama ba? Maritel, Elora, Suset. Wala si Mio eh. Laging late. Di ba sabi ni Ortega? Di ba pag palaging absent? Mio, pag palaging absent, anong ginagawa, Mio? Give me 10. Drop. Ha? Eto pa. Nako, may mga ano pa ditong report na to. Sino ba to ang ingay? Eto po mga kababayan sa GMA din. Pa din. Sabi naman ni Chis Escudero, diyan sa kanilang away ni Cayetano at ni Subiri, normal for lawmakers to be emotional. O nga, para naman masabing kayo ay nagtatrabaho. Hindi yung puro lang kayo kuda-kuda. Diyan maganda nga talaga, nagboxing sila eh. Alam nyo, gawin ang magandang advice sa dalawa na yan. Para totally mag-patch up kayo. Mag-practice boxing kayo. Yung meron kayong ganon, yung parang mga pang-Olympics, ganon lang, sige. Labas nyo lahat ng galit nyo sa isa't isa. No? 1 round, 3 minutes. After that, okay na, Brad. Okay na tayo. Di ba? Wala na sama na loob. Mamaya, libre mo akong lunch. Do you like some coffee? Di ba? Maganda yun eh. Yun ang ano dyan eh. Di ba? Normal lang daw yun. Tends to be emotional. Okay. Di emotional. Di ba? Ito sinasabi ko sa inyo eh. Nangyari yung insidente, pasado alas 9 na rin kasi. So medyo pagod na rin yung mga miyembro. Ayan, wag kayo, pasado alas 9 lang pala eh. Yung House of Representatives nga, yung inabot ko, mag-aalas 3 na ng madaling araw. Kaya yung interpolator nung sa budget ng DOE, sabi niya, meron po ba diyang listahan ng mga problema, yung 7 sinasabi ninyo? Actually po, Mr. Chair, 2 na lang. Hindi, ipasa mo na lang sa akin, babasahin ko na lang para makauwi na tayong lahat. Pagod na rin yung minority, yung nag-i-interpolate eh. Tama naman siya. Pagod na yun eh. Kaya nung nakita kong hearing suspended, sabi ko, yung 1 minute suspension, sabi ko, matutuluyan na ito. Uuwi na tong mga to. It's too much, no? Ano na yon? Pagmamalabis na yon, Ninong Martin Grabe ka. Pagmamalabis yon. Bawal yon sa labor. Maski na sabi niyong mambabatas, kailangan ka pa rin sa bagay, no? Biglang cambio, no, Maritel, no? Sa bagay, tama naman yan. Kasi minsan lang naman kayo magtrabaho ng ganyan. Di ba, Maritel? Minsan lang kayo magtrabaho ng ganyan. Kaya sige, saka malapit na kayong mag-recess eh. Ano bang gagawin sa recess? Meron pa rin silang trabaho. Wala nga lang silang mga sa plenary. Walang debate, ganun. Kundi ang gagawin nila, siguro mag-iisip magsulat ng batas, pupuntahan yung mga constituents nila, pupunta sa Calagas Island. Check upin yung Calagas Island. Mamaya, mga kababayan, hindi ko muna kinontent si Pusit kasi maganda yun eh. Yung pang mga habang kumakain kayo ng tanghali. Yan ang pang ano natin. Si Pusit, ang daming article mga kababayan. Normal lang daw yun, emotional mga kababayan. So pagbigyan nyo na yung dalawa, maganda nga talaga nagsapakan eh. Ako gusto ko makita para na at least mapunta rin tayo sa international news. Lawmakers in the Philippines get into each other's space. Ayun. A brawl has been happened in the Senate Hall of the Philippines. Senator Mig Subiri and Peter Allen Cayetano get to each other's space. No? They have a peace fight over what? The 10 embos. Di ba, Elora? Ang galing, di ba? Now, punta naman tayo dito kay Ninong Martin. No? Pero
bago yon bigyan natin ng pahapyaw ito. Ha? Kasi po kahapon, na-terminate na po, no, na-deliberate na po finally yung ating budget for 2025. No? However, alam nyo na, yung isang papansin dyan, agaw attention, kasi naalala nyo, sabi ng isang political lawyer, political professor sa UST na si Sara Tamilmil ay mang-aagaw ng spotlight. Baka pati lakas mang-aagaw. Ayan po, no, mga kababayan. Sabi sa Manila Bulletin, House finally terminates plenary debates on OBP's 2025 budget. So huling-huli, yung kay Pusit. Talagang wala po siyang pinadala. Hindi siya pumunta, ayun ang isang prinsipyo niya, may isang salita. Yung yung kabalbalan niya. Basta kabalbalan, kabulastugan, may isang salita, si Pusit. O, di ba nagpadala lang siya ng letter kay Representative Adyong. Pinanindigan niya. Ayun. Yan ang sinasabi niyong may isang salita. O, sa kabulastugan. Okay? So, sabi dito, after giving the OBP 3 chances to appear before the plenary, the HOR tackled the OBP's proposed budget for 2025 on the final day of budget deliberation. Talagang panghuli siya. Main attraction, mga kababayan. Lanao del Sur First District Representative Sia Alonto Adyong, the designated sponsor of the OBP, was left to defend the office budget without Pusit or even authorized representative. Ang sabi ni Congressman Adyong, Mr. Speaker, as you can see, the agency has not sent anybody, any representative for this sponsor to be able to answer queries from the floor and to clarify any concerns that our members would like to clarify with. Ha? Sinabi niya. Oh, okay. So, given that there was no one present from the OBP, some minority lawmakers choose to manifest their sentiments about the proposed budget instead. Oh, alam niyo na, yung mga tatlong bugok, no? Oh, sinasabi ko na rin bugok kasi hindi rin naman ako sang-ayon sa kanila. Sila nga po, yung tatlo lang, ha? O, pakita ko lang sa inyo yung quote card ng Impact Leadership. Mga kababayan, yung mga bumoto, diyan po sa budget na yan, 285 yay, 3 ang nay. O, ayan po. Alam niyo na kung sino yung 3, magiging 4 po sila, mga kababayan. Bakit? Kasi inaprubahan po ng COMELEC na nanalo ang Akbayan Party List. 4 na sila dyan na magiging mga Makabayan Black. Huwag nyo nang dagdagan. Huwag na kayong magpakagago. Huwag kayong mauto sa mga ito. Kasi ang gagawin lang niyan, pag dumami sila, baka mawalan ng proyekto o funding ang ating Pangulo. Kaya ingat-ingat kayo, no? O, di ba? Ayan. So, sabi dito ni Castro, dapat daw tapyasan pa ang budget ni Pusit. Instead na 733 million, dapat gawin na lang daw pong 529 million. O, okay. After 40 minutes of deliberation, the lower chamber finally terminated the plenary debate on the OBP proposed 2025 budget worth 2.037 billion pesos. Ha? So, ang inapruba talaga, ang nirekomenda na ni Adyong ay kung ano yung sinabi ni Stella Kimbo, no, yung Vice Chair ng Commission on Appropriation. 733 million and to realign the funds to social services, yung mga sinabi niyang mga AICS, yung mga medical at saka yung mga libre-libreng sakay. So, saka babawasan ang kanyang mga satellite OBPs, no? Tatanggalin yata 2. Okay, so yan po, no? 733, wala talaga eh, makapal ang mukha eh. Kita nyo naman itsura niya, kapal-kapal talaga. Saka German yan, hindi 100% Pinoy yan. No, ugali niyan is Prakanite. Yan, ganun. Hindi po sa may prinsipyo, wala pong prinsipyo yan. No? O, lalabas ang baho, may lumabas pa eh. No? Kaso lang nakakatakot po yun, yung matanda na yun, no? Sa isang vlog natin, no? Ngayon, si Ninong Martin, mukhang kumampi pa. Kumampi pa siya. Baka isang kaibigan nga siya kay Sara Duterte, no, kay Pusit. Baka naman, speaker, gusto mo rin kumain ng adobong pusit o inihaw na pusit, kaya baka kaibigan ka pa rin ni Duterte. Ang isang kaibigan. O, bakit? Sarkasam lang po yun ang mga kababayan. Baka may magseryoso. Baka pagmumurahin ako ng mga pro-Romualdez dito.
sarcasm. Sige, tingnan nyo na lang definition ng sarcasm. Kung hindi nyo alam, ask Google. Ito po sa Manila Bulletin. Romualdez, does BP Duterte a big favor? Rejects zero budget pitch for OBP. Oy, marami palang nagpipitch kay Ninong Martin na gawing zero ang budget ni Tamilmil. Pero ang sabi ni Tamilmil, makakapagtrabaho naman kami maski na walang budget. Kasi yung mga katrabaho ko, sa gobyerno naman yan, pinapabayad sila, pinapasahod sila, hindi po sa opisina ng OBP. Ganun pala. Okay, so, she's willing to sacrifice everything. Magpapaka-aping-api siya kasi nang kukunin niyang kanyang naratiba. Aping-api ako, tingnan nyo, inaapi ako ni Bongbong at ni Martin, di ako binigyan ng budget. Pero ang sabi ni Ninong Martin, no, hindi pwede. Ito sabi, So upset were some of HOR's members over Pusit's total snub of the plenary budget debates that they sought to give the OBP zero budget for 2025. No less than House Speaker Martin Romualdez revealed this in a statement on Wednesday night. After nung deliberation nila ng 6.532 trillion GAA bill. 3 beses siyang inanyayahan, ngunit hindi siya sumipot. Bilang mga kinatawan ng sambayanan, umaasa kami na tutuparin ng lahat ng opisyal ng gobyerno ang kanilang mga tungkulin. Lalo na kung ang usapan ay tungkol sa pambansang budget, sabi ni Speaker. May ilang miyembro ng Kongreso na nagmungkahi na bawasan pa ang budget ng pusit at iba pa ay nagpanukala na gawing zero, bokya, ang pondo ng tanggapan dahil sa kanyang hindi pagsipot. Ngunit, tinanggihan ko ang mga mungkahing ito, sabi po ni Ninong Martin. Naiintindihan ko ang mga pagkadismaya, pero naniniwala ako na mahalaga pa rin magkaroon ng sapat na budget ang pusit para magpatuloy sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Ayan. Di po ba? Instead, Romualdez endorsed the recommendation of the Committee on Appropriation to rationalize the budget of OBP and retain 733 million. Dapat kasi tinanggal nyo na yan binawasan nyo pa, tama si Castro. Tanggalin nyo yung binabayad niya sa kung nagbabayad siya sa security niya. Ganun lang. Diba? Kayo mga kababayan, tama ba yung ginawa ni Ninong Martin? Kung ayaw nyo siyang ninong, diwag. Diba? Kung ako nga lang, talagang zero. Kasi sasahod naman siya Sabi niya, sa isang talumpati niya, yung bigla-biglang nagpapresko ng gaga. Diba, Lenny na lang. Mas lutang pa siya kay Lenny. Ay, Lenny 2.0. Lutang na lutang. Sino? Si Pusit. Kaya, magbunyi na ang mga pengs, hindi na po kayo ang nasa lutang throne, kundi si Sara Pusit Duterte. Kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.